Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nung araw na yon ay labis ang pagluluksa ng magkapatid na Martin at Austin dahil namatay na ang pinakamamahal nilang Yaya Adora. Hindi malilimutan ng pamilya de la Cruz ang kabutihang loob ng ginang, lalo na sa pagturing nitong hindi iba sa magkapatid. Lalo na sa espesyal na pagtrato kay Austin kung saan ay kailangan ng mas maraming atensyon dahil sa kalagayan nito. Noong kasing nabubuhay ang ginang, ay sinikap talaga nitong pag-aralan ang sign language para lang magkaroon ng maayos na pakikipagkomunikasyon kay Austin. Yun ang bagay na labis-labis na pinagpapasalamat ng mag-asawang De La Cruz. Kahit kailan, ay wala din silang naging problema kay Yaya Adora dahil bukod sa masipag ay napakamaalaga nito. Kahit ang tungkulin lang ng ginang ay asikasuhin ang dalawang batang lalaki ay isinasama na rin nito sa pag-aaruga maging ang buong pamilya. Habang ibinababa ang kabaong ni Yaya Adora sa huli nitong hantungan ay bumaha na naman ang luha sa buong paligid. Tila nakisabay doon ang kalangitan dahil kumulimlim ito saglit at umambon at nawala rin kaagad. Malungkot man ang araw na yon, subalit kailangang tanggapin ng lahat ang pangyayari dahil ito ang nakatadhana sa bawat isa. Nang matapos na ang libing ay nagpaalam na rin kaagad ang pamilya de la Cruz dahil kailangan nilang magbiyahe kaagad upang hindi gabihin masyado sa biyahe. Eksaktong 12:00 na ng gabi nang makarating ng bahay ang mag-anak. Ginising na lang ni Marvin at Aloha ang dalawa nilang anak para lumabas ng sasakyan at pumasok na sa loob ng bahay. Kaya lang ay nagtulog mantika na naman si Austin. Ma, Pa, ako nang bahala kay Austin. Sige po, mauna na po kayo sa loob. Sure ka anak? Baka you need some help. Okay lang pa, kayo na lang po. Magbitbit ng mga gamit namin sa compartment. Okay, sure. Ikaw nang bahala sa kapatid mo ha. Kaagad ngang kinuha ni Marvin ang mga gamit nila at magkasunuran sila ni Aloha na naglakad papasok sa loob ng bahay. Si Martin naman ay inakay at pinasan ang natutulog niyang kapatid hanggang sa kwarto nito. Nang mailapag na niya si Austin sa kama, ay sa kanya ito kinumutan bago marahang nagtungo sa switch para patayin ang ilaw. Pagkalabas ay kaagad niyang hinawakan ang doorknob at nang isasara niya pa lang ang pinto ay biglang bumangon si Austin at saka nag-sign language sa kanya. Dahil doon ay saglit na natigilan si Martin bago pakamot na ulong nagsalita. You want me to sleep here in your room? Tumangutango lang si Austin habang ang mga matay aandap-andap. Nasabi rin yun ng batang lalaking pipi dahil hindi siya sanay na natutulog na walang kasama sa kwarto. Noon kasing nabubuhay pa si Yaya Adora ay doon naglalagi ang ginang sa silid ni Austin at aalis na lang hanggang mahimbing nang natutulog ang kanyang alaga. Akala ko ba, sabi mo kay Mama, kaya mo na mag-isa. Bakit nagpapasama ka ngayon? Aandap-andap ang mga matang nag-sign language si Austin bilang tugon sa nakatatandang kapatid. Nang mabasa yun ni Martin ay napangiti siya ng tipid at saka muling pumasok sa silid ng nakababatang kapatid. Okay, just for tonight ha. Bukas, hindi na kita sasamahan dito. Is that a deal? Kahit inaantok na'y napatango-tango si Austin pagkatapos ay nahiga na to sa kanyang kama. Kukunin ko lang yung unan tsaka comforter ko sa kwarto ha. Wait lang ha. Kagad ngang nagtungo ang 13 gulang na lalaki sa kanyang silid para kunin ang kanyang paboritong bolster at comforter.
Pagbalik sa silid ni Austin ay nakadilat pa rin ang kapatid na halatang naghihintay sa kanyang pagdating. Napangiti si Martin at saka inihagis ang comforter at bolster sa sofa bed na nasa kanang bahagi ng kwarto. Meron kasi noon dahil doon natutulog noon si Yaya Adora. Nang okay na ang lahat, ay pumikit na rin ang mata ni Austin at natulog. Pinatay naman na ni Martin ang ilaw pagkatapos ay humiga na rin siya sa sofa bed. Ilang saglit din siyang napapaisip kung bakit nga ba hindi sanay matulog si Austin nang walang kasama sa kwarto. Ang natatanda niya kasi noon ay mayroon nakita ang nakababata niyang kapatid sa malaking bintana ng kwarto nito. Balingkinitang nilalang subalit mabalahibo. Matatalim din ang mga kuko nito sa kamay at paa. Namumula ang mga matang nanlilisik. Matutulis ang tenga, may mahabang pangil at dila. Pati naglalaway ang bibig na parang takam na takam sa kanya. Ganoon naihambing ni Austin noon ang kanyang nakita nung mga nasa 5 taong gulang pa lang ito at simula noon ay hindi na ito kampanting matulog kapag walang kasama sa kwarto. Nakakita kaya talaga ng aswang tong kapatid ko? Sabi ni Yaya Adora noon, aswang daw yung ganoong mukha eh. Sa pag-iisip ni Martin habang pinagmamasdan ng bunsong kapatid na mahimbing nang natutulog, ay ninakaw na rin ng antok ang kanyang diwa. Hindi na rin niya namalaya na nakatulog na siya ng mahimbing. Ilang saglit pa ay tila naalimpungatan siya matapos makaramdam ng kakaibang lamig. Pagdilat ng mga matay, naaninag niyang nakabukas ang bintana ng silid. Pagdadampi ng malamig na hangin sa kanyang balat, ay kaagad napayakap si Martin sa kanyang sarili. Nasa paanan niya na kasi ang comforter kaya damang-daman niya ang lamig. Saglit siyang tumayo at lumapit sa bintana para isara ito. Nang nasa tapat na siya'y hindi sinasadyang napadungaw roon si Martin. Saglit niyang pinagmasdan ng madilim na tanawin sa kalaliman ng gabi na pinaliliwanag lang ng maliliit na ilaw ng mga poste sa labas. Nang isasara na niya ang bintana ay napansin niyang mayroong taong may mahabang buhok na nakatayo sa harap ng kanilang gate kung saan tanaw mula sa kanyang kinaroroonan. Nakatalikod yon kaya hindi niya makilala kung sino. At habang pinagmamasdan niya yon, ay tila may kung anong alaala na kumurot sa kanyang isipan. Parang nangyari na nga ang ganoon noong 7 taong gulang pa lang siya at 5 taong gulang naman si Austin. Marahang humarap sa kanya ang nasabing tao at pagkatapos ay tumingin ito ng direkta sa kanya. Dahil sa nanlilisik nito mga mata kaya siya'y natigilan at bahagyang napaatras. Dala ng kaba at pagkabigla ay hindi na naisara pa ni Martin ang bintana. Subalit dala pa rin ng kuryosidad ay muli siyang lumapit sa bintana para tuluyan itong isara at sipatin na rin ang kung sino mang babae ang nasa tapat ng kanilang bakuran. Kaya lang ay lalapit pa lang siya dito nang bigla siyang makarinig ng malakas na pagaspas na sinundan ng may kalakasang hangin. Saglit na napapikit si Martin at nang dumilat siya'y doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang isang nakakatakot na nilalang. Balingkinitang nilalang, subalit mabalahibo. Matatalim din ng mga kuko sa kamay at paa. Namumula ang mga matang nanlilisik. Matutulis ang tenga. May mahabang pangil at dila, pati naglalaway ang bibig na parang takam na takam sa kanya. Pagkatapos noon ay biglang umalulong ang nakakatakot na nilalang, dahilan para panayuan ng balahibo ang batang lalaki. Ang kaba ay mabilis na gumapang sa kaibuturan ng kanyang kalooban, na humihingi na ng saklolo. Tulong! Tulong!
Bago pa niya matapos ang paghingi ng saklolo ay sinunggaban na siya ng halimaw. Kasunod doon ay ang biglang pagbalikwas niya ng bangon mula sa sofa bed. Pawis na pawis siya, takot na takot dahil sa nangyari. Gusto niyang umiyak ng sandaling yon, subalit nang makita niya ang kapatid sa kama nito na panatag na natutulog, sa kanya lang din napagtanto na umaga na dahil mula sa bintanang nakabukas ay sumisilip na ang sinag ng araw. Lord, buti na lang po panaginip lang. Bad dreams. Nang umagang yon ay dali-daling nagtungo si Martin at Austin sa dining area para mag-almusal. Nang mga sandaling yon ay tila aligaga ang kanilang mama sa pag-aasikaso ng kanilang makakain. Habang minamasdan ng magkapatid ang kanilang ina sa ginagawa nito, ay tila napapailing sila't nagkakatinginan sa isa't isa. Kita kasi sa mukha ni Aloha ang pagkataranta. Nagkatinginan na lang ang magkapatid habang napapakibit balikat sa isa't isa sapagkat alam nilang sa mga oras na yon ay nahihirapan ang kanilang ina. Kinagabihan nang nasa hapunan na sila ay inopen nga ng ginang ang tungkol sa concern nitong kumuha ulit ng bagong kasambahay para naman makatikim ng masusustansyang lutong ulam ang dalawang bata. Ano sa tingin niyo mga anak? Agree ba kayo sa sinabi ng mama niyo? Matagal na nagkatinginan sina Martin at Austin na parang nag-uusap sa mga mata't isipan. Pagkalaon ay muling nag-sign language ang nakababatang lalaki na nagsasabing sang-ayon siya para hindi na rin mahirapan ang kanilang mama Alona. Sige po, agree na po kami ma, pa. Wala rin naman po kaming magagawa kasi mangungulit lang na mangungulit si mama sa amin eh. Kitang-kita ang ngiti sa mukha ni Aloha matapos sumang-ayon ang pinakamamahal niyang mga anak. Pagkatapos ng usapang yon, ay nagpatuloy na nga sila sa pagkain ng hapunan hanggang sa sila'y tuluyang mabusog. Maya-maya pa, nang nasa silid na ni Austin ang magkapatid, ay napag-usapan nga nila ang tungkol sa bagong kasambahay na pinaplano ng kanilang ina. Habang nakaupo sa sofa bed at yakap-yakap ang bolster, ay bumaling si Martin sa bintanang malaki. Dahil doon ay muling sumagi sa isip niya ang masamang panaginip. May parte sa isip ni Martin na parabang nagsasabi na hindi panaginip ang nangyari. Tila ba kasi nangyari na to nung bata pa sila ni Austin? Hindi niya lang matandaan masyado. Ang naaalala niya lang ay ito ang dahilan kung bakit takot nang matulog nang walang kasama ang nakababata niyang kapatid sa kwarto nito. Ano kaya magiging itsura ng magiging bago nating kasambahay, no? Tumugon si Austin sa pamamagitan ng sign language na ibig sabihin ay sana kasing bait ni Yaya Adora ang magiging bago nilang kasambahay. Si Yaya Adora kasi ay madalas pagtakpan ng kalokohan ng magkapatid, lalo na yung tungkol sa mga pagliban sa klase at sa mga pagkaing hindi masusustansya. Pagdating sa mga pagkain at eskwela ay talagang maigpit si Alona para sa mga anak. Subalit dahil mahal na mahal din ni Yaya Adora ang mga bata, kaya kung minsan ay nagagawa niya noong pagtakpan kapag gumagawa ito ng alam nilang ikagagalit ni Alona. Sana nga katulad ni Yaya Adora para makagawa ulit tayo ng mga gusto natin, no? Yung tipong hindi magsusumbong kay mama at pagtatakpan tayo. Napangiti ang dalawa matapos maalala ang mga kalokohan nilang pinaggagawa na madalas pagtakpan ng yumao nilang yaya. Paglaon, nang makita ni Martin na humihikab na rin ang nakababata niyang kapatid, ay tumayo na siya at pinatay na ang switch ng ilaw sa silid. We need to sleep na, Austin. Naantok na rin ako eh. Bukas na tayo magkwentuhan ha.
Pagkasang-ayon ni Austin ay nagkumot na ito at nag-sign language ng pag-good night sa nakatatanda niyang kapatid. Nagkumot na rin si Martin at halos magkasabayan silang nagpikit ng kanilang mga mata. Ilang saglit pa'y nadinig na nga ni Martin ang mahinang hilik ng nakababata niyang kapatid. Kaya marahan niya itong sinulyapan. Nang makasigurong mahimbing na ang pagkakatulog nito'y maingat niyang binitbit ang comforter at bolster sa kamarahang lumabas ng silid ni Austin. Pagkadakay dumungaw muna siya bago tuluyang isara ang pinto ng silid. Good night, Austin. Pagkatapos noon ay nagtungo na siya sa kanyang silid para matulog. Subalit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok na mga oras na yon. Kaya naman muli niyang iniisip ang tungkol sa bagong kasambahay na kukunin ng kanilang ina. Sana nga lang talaga kasing ugali ni Yaya Adora yung makukuha nila mama. Pagkasabing yon ay pumikit na ang binata hanggang sa bigla na lang muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Yaya Adora. Napangiti siya matapos muling tila makita ang mukha ng pinakamamahal nilang kasambahay ng nakababatang kapatid. Sa isip niya'y tila masayang nakatingin ang ginang habang siya'y nakahiga sa kama hanggang sa isang iglap ay bigla na lang nagbago ang lahat. Biglang nagdilim ang paligid. Kasunod noon ay nawala na lang na parang bula ang ginang. Ang pumalit na imaheng nakatayo sa kanyang harapan ay nakakatakot na nilalang. Ito ang nakita niya sa panaginip noong isang gabi. Ang balingkinitang nilalang subalit mabalahibo, matatalim ang mga kuko sa kamay at paa. Namumula ang mga matan ng lilisik, matutulis ang tenga, may mahabang pangil at dila pati naglalaway ang bibig na parang takam na takam sa kanya. Pagkakita ni Martin doon ay muli na namang sumilay ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kilabot ay unti-unti na namang gumapang sa buo niyang pagkatao hanggang sa tila kumuta na siya ng matinding takot. Habang takot na pinagmamasda ng nilalang sa kanyang harapan, ay sa kanya lang napagtanto na nakasuot ito katulad ng kasuotan ng kanilang kasambahay. Pagkalaon ay muling umalulong ang nasabing nilalang. Maraming ulit dahil parang mas lalong nahintakutan si Martin. Nang tumigil na sa pag-alulong ang nakakatakot na nilalang na nakasuot ng damit pang kasambahay, ay mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Bigla siya nitong sinunggaban habang naglalabas ng nakapaninindig na balahibong tinig. Mama! Papa! Tulong! Dahil doon ay mabilis na napabalikwas ng bangon si Martin. Muntik pa nga siyang mahulog sa kama dahil sa sobrang pagkabigla. Nang mapansing walang kahit sinong tao sa kanyang silid maliban sa kanya'y napalibot ang tingin niya sa madilim na kwarto. Nang makaramdam ng hindi maganda, ay dali-dali siyang umalis sa kama. Kasunod noon ay kinuha niya ang comforter at bolster at dali-daling nagbalik sa silid ng nakababatang kapatid para doon na matulog. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw ay panay ang order ni Aloha sa online para magkaroon sila ng makakaing mag-anak. At sa paglipas pa ng ilang araw ay sa labas naman nila naisipang kumain para masulit na rin ang bonding. Sapagkat ilang araw na lang ay madalang na naman makikita ni na Martin at Austin ang kanilang mga magulang. Magiging abala na kasi ulit sina Marvin at Aloha sa kanilang trabaho. Nang hapong yon ay dumating sa restaurant ang mag-anak dahil mayroong sorpresa ang mag-asawa sa dalawa nilang anak. Nang makaupo na sila sa dining table at naghihintay ng in-order nilang pagkain, ay mayroong lumapit sa kanilang isang balingkinitang dalaga na nasa edad 25. Malamlam ang mga mata, maamo ang mukha, matangos ang ilong, mapula ang labi at maganda. Yun nga lang ay medyo maputla ang balat ng dalaga.
Napalingon silang lahat sa mayuming babae at nang makita yon ng mag-asawa ay biglang tumayo si Marvin at ngumiti sa kanyang mga anak. Mga anak, siya nga pala si Zamora, ang magiging bago nating kasambahay. Nagkatinginan muna ang magkapatid bago magbalik ng tingin sa magandang dalaga. Parang pamilyar siya sa amin. Di ba, Austin? Pagkatango ni Austin ay biglang napangiti sina Marvin at Aloha, kasunod ng pagpapaupo kay Zamora. Yes, dahil isa siya sa mga apo ni Yaya Adora nyo. Para hindi na rin tayo lumayo at maghanap ng iba. Doon na lang din kami sa pamilya nila kumuha. Kaya po pala medyo hawig ni Yaya Adora, no? At parang pamilyar yung mukha niya eh. Kaso, hindi po namin siya nakita ni Austin sa huling lamay. Maaga kasi ako natulog noon. Tapos, hindi na rin naka-attend sa libing dahil umuwi kami sa bahay ni Lola Adora para mag-ayos doon. Napatungo-tango na lang si Martin at Austin habang titig na titig sa dalaga. Sa bagay, make sense po. Oh, di ba? At least, malapit lang din sa loob ng Yaya Adora nyo. Kaya guys, welcome nyo naman si Ate Zamora nyo. Zamora, welcome to the family de la Cruz. Welcome po, Ate Zamora. Kumaway naman si Austin bilang pagtanggap sa bago nilang yaya. Pagkatapos noon ay saka binalingan ni Martin at Aloha ang babae. Malugod na tinanggap. Eksakto rin at nakarating na ang order nilang mga pagkain kaya nagsimula na sila sa paghahapunan. Maraming salamat po sa inyong lahat. O Zamora, kumain ka lang dyan ha. At kung nagugutom ka pa, huwag kang mahiyang magsabi para maka-order pa tayo. Salamat po. Habang kumakain ang magkapatid, ay hindi maiwasang magpalitan sila ng tingin at pasimpleng mapangiti dahil sa bago nilang kasambahay. Tila nababasa ng bawat isa ang mga nasa isip nila. Maganda kasi si Zamora, kaya sa palagay ng dalawang magkapatid ay magugustuhan nila ito dahil mukhang marunong din naman makisabay sa agos katulad ni Yaya Adora. Matapos nilang makapaghapunan ay nagtungo muna sila sa mall para ipamili ng mga pangangailangan ni Yaya Zamora. Pagkatapos noon ay nagbiyahe na sila pabalik sa subdivision at eksaktong 9:30 na ng gabi bago sila tuluyang makauwi. Habang inihahanda ng mag-asawa ang silid ni Yaya Zamora, ay nakaantabay lang ang magkapatid. Aalis na rin kasi maya-maya ang mga magulang nila dahil mayroon pa itong flight ng eksakto 2:00 ng madaling araw. Nang masigurong ayos na ang kwarto at panatag na si Zamora, ay lumapit na ang mag-asawang Marvin at Aloha sa kanilang mga anak kasama ang bagong kasambahay. So paano guys, Martin, Austin, mga anak? Aalis muna kami ulit ni mama nyo ha. Sa weekend pa ang uwi namin kaya magpapakabait kayo. Pagkatapos noon ay nagbilin din sa magkapatid si Aloha at sinabing huwag magpasaway sa bago nilang kasambahay. Yes ma, pa. Ingat po kayo sa biyahe ha. Sinundan nyo ng sign language ng pamamaalam ni Austin. Okay, see you on Saturday na lang mga anak ha. Medyo magiging busy ulit si na mama at papa. Kaya huwag kayo masyadong pasaway ha. Soon yung driver natin si Mang Alfie, papupunta-puntahin na rin namin muna dito para naman may titingin-tingin sa inyo. Zamora, ikaw nang bahala sa mga anak ko ha. Kapag pasaway, kontakin mo kaagad kami ng mom mo para rat-ratin namin yung mga yan sa video call. Opo sir ma'am. Ingat po kayo sa biyahe. Matapos makapagpaalam ay umalis na nga kaagad ang mag-asawa at umakyat na ang magkapatid sa itaas. Naguunaan sila sa pagpunta sa kwarto ni Austin. Nang nandun na sila ay biglang nagtawanan ng dalawa na parang nakakaloko. Austin, dito mo patutulugin si Yaya Zamora? Uy, ikaw ah! Nahihiyang nag-sign language ang batang lalaki.
Sinabi niya kay Martin na naiilang nga siyang papasukin sa kwarto si Zamora dahil nagagandahan siya rito. Uy, nagbibinata na talaga ang kapatid ko. Makilang ulit na kiniliti ni Martin ang nakababata niyang kapatid, dahilan para humalakak ito ng humalakak habang umiiwas sa kanyang kuya. Natigilan lang ang dalawa dahil biglang kumatok si Yaya Zamora sa pintong nakabukas naman. Magandang gabi sa inyo, Martin, Austin. Pagkakita ng dalawa sa dalaga ay namula sila sa hiya. Naging maamong tupa rin sila dahil sa pagkailang. Ano po yun, Ate Zamora? Itatanong ko lang sana kung ano ang gusto niyong almusalin para bukas. Wala pa naman kayong pasok, diba? Hanggang Miyerkules? Hindi nakaimik si Austin dahil titig na titig lang siya sa magandang kasambahay, kaya si Martin na lang ang sumagot. Kahit ano po. Itong si Austin, tinapay with cheese lang talaga yung madalas niyang almusalin sa umaga tsaka hot choco. Ganun ba? O sige, pero magluluto na rin ako ng sinangag at tusino, pati ham ha? Okay po, Ate Zam. Huwag niyo na akong i-ate, Yaya Zamora na lang para naman hindi ako magmukhang matandang-matanda niyan. Sige po, Yaya Zamora. Sige, good night sa inyo, Martin, Austin. Pagkatapos ng maiksing pag-uusap ay natulog na nga si Austin, samantalang ang kanyang kuya ay hindi agad dinalaw ng antok dahil paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang tungkol sa mga napapaniginipan nitong magkakasunod na nakalipas na araw. Sa tuwing ipipikit kasi ni Martin ang mga matay, bigla na lang sumasagi sa isip niya ang nakakatakot na nilalang na nakasuot na damit pang kasambahay at umaalulong pa. Nang mga oras na yon ay pilit niyang minumukhaan ang itsura ng nilalang hanggang sa maisip niya nga ang mukha ni Zamora. Parang hawig niya nga yung palagi ko napapaniginipan nitong nakaraan. Dahilan na mas lalo tuloy siyang kinabahan hanggang sa dahil sa matinding pag-iisip ay hindi na nga niya namalayang nakatulog na rin pala siya. Mga bandang 12:00 ay naalimpungatan si Martin. Pasimple siyang bumangon sa sofa bed at sinilip ang nakababatang kapatid na noong mga sandaling yon ay nahihimbing na sa pagtulog. Kaya bumangon na siya sa higaan saka kinuha ang kanyang comforter at bolster bago magtungo sa kanyang kwarto na nasa tabi lang ng silid ni Austin. Nang sumalampak na siya sa kama, ay bigla nga siyang nakadinig ng alulong dahilan para muli siyang mapabangon. Marahang lumakad ang binata at dumungaw sa labas ng kanyang silid. Eksaktong pagkasilip niya sa bandang hagdanan ay muli na naman siyang nakadinig ng alulong. Ilang ulit ito na siyang dahilan ng pananayunan naman ng kanyang mga balahibo. Galing ba yun sa baba ng bahay? Eksaktong pagkasabi niya noon ay bigla namang sumagi sa isipan niya ang napapaniginipan nitong mga nakalipas na mga araw. Kaparehong kapareho kasi ang alulong na yon sa kanyang panaginip. Dahil doon ay dali-dali niyang isinara at ikinandado ang pinto ng kanyang kwarto. Isinara niya ring maigi ang bintana at takot na nilundag ang kama at nagtalukbong ng comforter habang nagtatakip ng tenga. Nagpapatuloy pa rin kasi ang pag-alulong at palakasyon ng palakas, kaya mas lalong nahintatakutan ng batang lalaki. Mama, Papa, umuwi na po kayo. Please po, Mama, Papa, nasaan na po kayo? Umuwi na po kayo, please. Umuwi na po kayo. Please lang po. Yun na ang huling nasabi niya. Bago tuluyang makatulog, dala na rin ng matinding pagod, antok at takot. Kinabukasan ay tila ba kinalimutan na ni Martin ang mga nangyari. Subalit naging mapag-obserba siya ng mga oras na yon sapagkat alam niyang mayroong kakaiba sa bago nilang katulong.
kahit pa ang tingin ng nakababata niyang kapatid ay ayos lang ang lahat. Sa mga sumunod pang araw ay naging maayos naman ang pakikitungo ni Yaya Zamora sa magkapatid. Medyo naboboring lang si Austin dahil tila routine ang mga nangyayari. Hindi rin kasi madalas nakikihalubilo sa kanila ang dalagang kasambahay. Parang palagi lang itong nasa kwarto at nagkukulong pagkatapos ng gawaing bahay. Para kay Martin ay ayos lang na hindi nakikihalubilo sa kanila si Yaya Zamora dahil madalas na siyang mayroong napapansin dito lalo na tuwing gabi. Ang pinagtatakhan ni Martin ay palagi siyang nakakadinig ng mga alulong kapag lumilipat na siya sa kanyang silid kapag tulog na si Austin. Kaya nang gabing yon, eksaktong Biyernes ng hating gabi, kung saan ay parehong hindi makatulog ang dalawang batang lalaki, ay ikinuwento na nga ni Martin kay Austin ang tungkol sa mga alulong na kanyang naririnig. Nagigising ka ba ng madaling araw? Umiling-iling si Austin at pagkatapos ay nagtanong ito kung bakit. Simula kasi nang dumating dito si Yaya Zamora, palagi na ako nakakarinig ng alulong ng aso eh. Nakakakilabot kaya. Grabe kung maririnig mo lang, Austin. Mapapatalokbong ka na lang talaga ng comforter sa takot. Napa-sign language lang si Austin na natural lang namang makarinig ng ganon dahil may mga kapitbahay din silang nag-aalaga ng mga aso. Pero dahil sa sinabing yon ng nakababatang kapatid ay biglang napaisip si Martin bago muling nagwika. Yun nga ang problema eh. Parang pakiramdam ko, hindi siya galing sa labas eh, kundi sa loob ng bahay lang rin natin. Hindi na niya natapos ang binibigkas sapagkat kumatok ang dalagang kasambahay sa nakabukas na pinto ng silid ni Austin. Nang makita nila si Yaya Zamora ay nawala kagad sa isip nila ang pinag-uusapan. Buti na lang at gising pa kayo. Itatanong ko sana kung gusto niyo bang magluto ako bukas ng rellenong bangus. Tapos sa almusal, yung paborito ni Austin na onion bread grilled cheese. Biglang napa-sign language si Austin sa kuya niya kaya si Martin na ang nagsabi kay Yaya Zamora. Yaya, pwede daw po bang garlic bread naman? Pasensya na, medyo allergic ako sa bawang eh. Kaya onion bread na lang ulit. Masarap naman yun, di ba? Napasang-ayon na lang ang magkapatid sa sinabi ng maganda nilang kasambahay. At pagkatapos ng usapang yon ay nagpaalam na sa kanila si Yaya Zamora. Bago siya umalis ay kumindat pa sa kanila ang dalagang kasambahay, dahilan para mapatalukbong na lang si Austin ng comforter sa sobrang hiya at tuwa. Hindi rin inakala ni Martin ang eksenang yon, kaya para siyang natulala sa kawalan dahil hindi maalis sa isip niya kung paano kumindat sa kanila ang napakagandang kasambahay. Dahil sa nangyaring yon ay tila ba hindi dinalaw ng antok ang magkapatid. Nakaigalang si Martin sa sofa bed habang si Austin naman ay sa kanyang kama habang parehong nakatitig sa kisame at naglalaro ang isip. Iba kasi ang dating sa kanila ni Yaya Zamora. Para bang may something sa babaeng yon na hindi nila maipaliwanag. Uy, Austin, matulog ka na. Close your eyes na. 12 midnight na oh. Eksaktong pagkasabi noon ni Martin ay bigla silang nakarinig ng malakas na alulong ng aso. Napatayo sila pareho sapagkat sigurado silang sa loob ng bahay nila narinig ang nasabing alulong. Nakauwang pa kasi ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Austin kaya nadidinig pa nila ang kung anong ingay mula sa labas ng kwarto. Nang mapatingin si Martin sa nakababatang kapatid ay napatanong si Austin kung sa loob ng bahay nang galing ang alulong ng aso. Hindi ko alam pero parang... Hindi pa naman natatapos ni Martin ang pagsasalita ay muli na naman nilang narinig ang nasabing alulong mula sa ibaba ng bahay. Dahil doon ay medyo kinabahan ng dalawa.
Subalit biglang pumasok sa isip ni Austin si Yaya Zamora na baka kung anong mangyari dahil may tila nakapasok na mabangis na aso sa loob ng kanilang bahay. Kaya inaya niya ang kuya na lumabas ng silid. O sige, dito ka lang. Ako na lang ang pupunta kay Yaya Zamora, okay? Huwag ka na kasing lumabas. Kahit sinabi yun ng panganay na lalaki ay hindi naman pumayag si Austin. Gusto niya kasing makasiguro na makikita niyang ligtas si Yaya Zamora. Kaya nang muling umalulong ang aso ay sabay na ngang lumabas ng kwarto ang magkapatid at dumungaw sa hagdan pa ibaba. Yaya Zamora? Yaya Zamora? Matapos ang pagtawag na yon ay biglang nawala ang mga pag-alulong. Subalit nakadinig naman sila ng kalansing sa kusina na parang may kung anong nabasag. Kahit kinakabahan ay maraan pa rin bumaba ang magkapatid hanggang sa matanaw na nila ang kusina ng bahay kung saan malapit na lang din doon ang silid ng bago nilang yaya. Sino nandyan? Yaya Zamora? Yaya Zamora? Isang anino ng hindi malamang nilalang ang naaninig nila malapit sa silid ng dalagang kasambahay hanggang sa bigla yung tumakbo papunta sa likod ng bahay. Tumakbo! Dalian mo, Austin! Yaya Zamora! Yaya Zamora! Nang makarating sa sala si Martin at Austin ay dali-dali nilang kinuha ang 2 baseball bat na koleksyon ng kanilang ama na nakasabit sa dingding at saka tumakbo sa kinaroroonan ng kung anong nilalang na nakita nila. Sa murang edad ay lakas loob na tinungo ng magkapatid ang nilalang na tila nanloob sa kanila. Nang magawi sila sa likod bahay kung saan naroon nakakulong ang iilan sa mga alaga nilang rabbit ay nagimbal nga ang 2 sapagkat sa dami ng rabbit nila ay iisa na lang ang naroon. Patay pa ito at putol na ang ulo. Hindi rin sigurado ang magkapatid kung matagal nang nawawala ang mga rabbit dahil ilang araw na rin silang hindi nagpupunta sa likod bahay. Ang driver nilang si Mang Alfie lang kasi ang nagpapakain sa mga yon at pagkatapos ay umaalis na kaagad. Subalit sa pagkakatanda rin nila ay hindi pa nabisita ang Ginoo dahil mayroon itong pinuntahang probinsya kung saan inutusan ng kanilang ama. Nasaan na yung mga rabbit natin? Bigla namang nahintatakutan si Austin matapos makita ang natirang rabbit na wala ng buhay. Ang tapang niya ay biglang umurong at napalitan ng tila nag-uunahang daga sa kanyang dibdib. Dahil doon ay kaagad napatakbo papasok sa loob ng bahay ang magkapatid at pagkatapos ay doon na nga nila nasilayang nakabukas na ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Yaya Zamora. Sa mismong pintuan ay may mga dugong nagkalat kaya mas lalong nahintatakutan ng magkapatid. Lalo na nang marinig nila ang pagsigaw ni Yaya Zamora na nasa loob lang ng silid. Tulong! Tulong! Ang sakit ng paa ko! May sawalakay sa akin! Tulong! Sabay na nabitiwan ng magkapatid ang hawak nilang baseball bat. At pagkatapos ay patakbong nagpunta sa kwarto ni Yaya Zamora. Nang makita nilang duguan ang hita ng magandang dalaga ay doon na nga otomatikong nag-angatan ng balahibo ng 2 batang lalaki. Simula sa kanilang paanan ay unti-unting gumapang ang kilabot papunta sa tuhod, paakyat sa tiyan hanggang sa mamalagi ito sa kanilang batok. Ramdam ng 2 ang pananayo ng mga balahibo nila matapos makitang sugatan ang dalagang kasambahay. Tila nag-uunahan din ang mga puso nila sa pagkabog dahil sa nasaksihan ng gabing yun. Nang makita nilang nahihirapan si Yaya Zamora ay kaagad nila itong nilapitan at tinakpan ang hitang tila natusok ng matatalim na pangil. Anong nangyari, Yaya Zamora? Sino pong gumawa nito? Yung ba yung narinig naming umaalulong na hayop kanina? Sa nakita naming anino, parang malaking aso na ewan eh. Tumango-tango si Yaya Zamora habang namimilipit sa sakit at umiiyak.
Hindi ko alam kung saan siya tumakbo pagkatapos niya akong kalmutin sa hita. Habang nanginginig ang mga kamay ni Austin sa pagtali ng tela sa hita ng dalagang kasambahay, ay tumayo naman si Martin at nag-iisip ng kung ano ang gagawin. Dito lang kayo at mag-lock ng pinto. Tatawagan ko sila mama at papa para makahingi tayo ng tulong. Kakatok ako kapag okay na. Huwag kayong lalabas, Austin, okay? Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas hanggat hindi ako ang kumakatok, ha? Napatango naman si Austin kahit ang totoo ay takot na takot siya ng mga oras na yon. Ito kasi ang unang pagkakataon ng magkapatid na makakita ng napakaraming dugo, kaya nag-aalangan din siyang magstay sa loob ng kwarto ni Yaya Zamora. Dahil para siyang nasusuka sa dugong umaagos na rin sa kanyang mga kamay. Ang akala pa naman ni Austin na mga oras na yon ay magiging matapang siya. Pero makakita pa lang siya ng dugo ay nanginginig na siya ngayon sa sobrang takot. Don't worry, Austin. Babalik si Kuya. Makakahingi tayo ng tulong, okay? Pagkasabing yon, kaagad lumabas ng silid si Martin at ikinandado ang pinto. Kinuha niyang muli ang baseball bat na nasa sahig at pagkatapos ay marahang nagtungo sa sala para sa telepono. Habang nandun ay nagpapalinga-linga siya dahil ayon kay Yaya Zamora ay parang hindi pa umaalis ang kung anumang nilalang na nasa bahay nila ng mga sandaling yun. Nang makita na niya ang telepono ay dali-dali niya itong kinuha at saka nagsumiksik sa isang sulok. Ang kaso lang ay nagtaka si Martin sapagkat hindi na nagana ang nasabing telepono. Nang tingnan niya ay parang sinadyang sirain ito kaya napatapik noo siya. Hinila yung wire at naputol ito. Yung cellphone ko pala nasa kwarto ni Austin. Pagkatapos siyang maisip yon ay dali-daling ang nagtungo ang binata sa hagdan at umakyat papunta sa itaas. Sa kwarto ni Austin kung saan naiwan ang kanyang cellphone. Kaya lang nakakailang hakbang pa lamang siya ay nakarinig na naman siya ng alulong mula sa hindi kalayuan. Hindi sigurado si Martin kung sa bandang kusina o kwarto ni Yaya Zamora niya nadinig ang alulong. Pero isa lang ang sigurado siya sa mga oras na yon. Naroon pa nga rin sa loob ng bahay nila ang nasabing halimaw. Dahil doon ay nagmadali siya hanggang sa makapasok sa loob ng kwarto ni Austin. Kaagad niya yun ikinandado at nagpalinga-linga. Nasaan ko man nailagay yung cellphone ko? Natataranta niyang hinanap ang nasabing gadget at nang makita na ito ay dali-dali nga niyang idinayal ang numero ng mga magulang at eksakto naman na biglang nawalan ng power supply sa buo nilang bahay. Dahil doon ay biglang napasiksik ang binata sa gilid ng sofa bed habang hinihintay na sumagot ang kanyang ama. Hello, Martin. Ating gabi na. Bakit ka napatawag, anak? May problema ba? Bukas pa kami ng umaga makakarating dyan. Pa, may pumasok dito sa amin, dito sa bahay. Pinatay niya yung mga rabbit tapos nandun si Austin sa kwarto ngayon sa baba kasi sinugod si Yaya Zamora ng malaking aso pa. Tapos nawala yung ilaw ngayon sa bahay. Hindi na halos natapos ni Martin ang sinasabi sa amang nasa kabilang linya dahil bigla niyang narinig ang malakas at magkakasunod na kalabog mula sa ibaba ng bahay. Galing yon sa kwarto ni Yaya Zamora. Sinundan niyo ng magkakasunod na alulong ng nilalang na tila uhaw na makagawa ng masama. Ang mga alulong na yon ay muling nagpanginig sa kalamnan ni Martin. Para siyang nilamon ng matinding takot na mga oras na yon. Lalo na nang pagkatapos ng magkakasunod na nakakakilabot na alulong ay sunundan pa ito ng malalakas na kalabugan at sigawan mula sa silid na kinaroroonan ni Yaya Zamora at Austin. Mabilis na napatakbo pababa sa hagdanan si Martin kaya mas lalo niyang narinig ang malalakas na pagsigaw ng nakababata niyang kapatid na parabang nagmamakaawa at humihingi ng tulong.
Pa, tulungan niyo na kami. Sila Austin at Yaya Zamora. Nandun na sa kwarto nila yung... Hindi na naituloy ni Martin ang pagsasalita dahil mas tumindi ang sigaw at kalabugan sa silid ng kasambahay. Nang mapagtanto niya na hindi na maganda ang nangyayari ay bigla siyang napahinto sa tapat mismo ng silid habang patuloy na pinakikinggan ang malalakas na hiyawan sa loob nito. Anak! Anak! Anong nangyayari dyan? Sumagot ka! Nak! Martin! Ano yung mga sigawan na naririnig ko? Anak! Hindi na nagawang makasagot pa ni Martin dahil sa takot. Lalo na nang maramdaman niyang muling bubukas ang pinto ng silid ni Yaya Zamora. At lalabas doon ang kung anong nilalang na kinatatakutan nila. Bago pa tuluyang bumukas ang pinto, ay natataranta ng tumakbo si Martin paakyat sa kanilang kwarto. Naglock siya ng pinto at bintana at nagsumiksik sa loob ng kanilang wardrobe habang nanginginig sa takot. Anak! Martin! Sumagot ka na, please! Anong nangyayari dyan? Anong nangyayari? Nasaan si Austin? Nasaan ang kapatid mo? Hindi na nagawa pang sagutin ni Martin ang mga tanong ng ama niyang nasa kabilang linya dahil napatakip na lang siya ng tenga at napapikit habang umiiyak. Na mga oras kasing yon, matapos ang nadinig na kalabugan at malalakas na pagsigaw, ay sigurado siyang may hindi na magandang nangyari sa nakababata niyang kapatid. Ayaw niya mang isipin subalit sigurado siyang may masama ng kinahinatnan si Austin at Yaya Zamora. Habang iniisip ang mga yon, ay mas lalong nanginig ang kanyang mga kalamnan dahil sa sobrang takot. Ang takot na namayani sa kanyang pagkatao ay nagsanhi ng paninikip ng kanyang dibdib hanggang sa unti-unti na nga ring nang labo ang kanyang paningin habang tila naghahabol ng hininga. Napaluha na lang si Martin habang iniisip ang nangyaring masama sa pinakamamahal niyang kapatid. Hanggang sa tuluyan na nga siyang bumagsak dahil sa paghahabol ng hininga at mawalan ng malay tao. Ang huling narinig at natandaan na lang ni Martin bago tuluyang liparin ang kanyang diwa ay ang tinig ng kanyang Papa Marvin mula sa kabilang linya na nagsisisigaw sa pag-aalala. Nang magising si Martin ay 2 pulis ang nakaharap sa kanya. Binitbit siya ng mga yon mula sa wardrobe na pinagtataguan at inilabas ng silid. Pagbaba nila ng hagdan ay napasulyap siya sa kusina at doon nga tumambad sa kanyang paningin ang nagkalat na dugo ng tao sa kung saan-saan. Nang makita yun ni Martin ay muli na naman niyang naisip ang kung anong nangyari kay Austin. Nasaan na po yung kapatid ko? Anong nangyari sa kanya? Pati si Yaya Zamora. Nasaan na po sila? Nagsimula na ngang maiyak ang batang lalaki matapos maisip na meron na ngang nangyari kay Austin at Yaya Zamora. Hindi rin kasi siya sinagot ng mga pulis sa kanyang tanong. Dinala lang siya ng mga ito sa ambulansyang nasa tapat ng bahay nila. Hindi na rin niya nagawang makapagtanong pa dahil isinakay na siya sa ambulansya hanggang sa magbiyahe na ang mga ito papunta sa ospital. Nang nasa ospital na'y doon nga nalaman ni Martin na ligtas sina Yaya Zamora at Austin. Nakakonfine lang ang mga ito dahil sa mga natamong sugat mula sa kung anong sumalakay sa kanilang dalawa. Ilang araw din silang nagtagal sa ospital. At tuwing mag-aalas 12 ng gabi ay palaging nagigising si Martin sapagkat nakakarinig siya ng mga alulong ng aso katulad ng palagi niyang naririnig noon sa kanilang bahay simula nang dumating si Yaya Zamora. Ang pinagtataka niya ay madalas niyang marinig yon mula mismo sa silid kung saan naroon ang kasambahay nila at ang bunso niyang kapatid. Hindi tuloy maiwasang mag-alala ni Martin na baka hanggang doon ay sinusundan sila ng nilalang na sumalakay sa kanila noong Biyernes ng hating gabi. Nang makalabas na sila ng pagamutan ay isa-isa nga rin silang kinausap ng pulis para tanungin kung sino ang nanloob sa kanila. Subalit iisa lang ang sinasabi ng tatlo, isang malaki at mabangis na hayop.
Nang i-check naman sa CCTV ng subdivision ay wala namang nakitang mabangis na hayop o aso na gumagala sa lugar. Kaya ipinatigil na lang din ng mag-asawang De La Cruz ang kaso. Nirequest din kasi ito ni na Martin at Austin dahil ayaw na nilang maalala pa ang nangyaring yun. Pagka-uwi ng bahay ay labis ang tuwa ni Marvin at Aloha dahil hindi tuluyang napahamak ang kanilang anak pati na rin si Yaya Zamora. Nang gabing yun, matapos magapunan ay dumiretso na ang magkapatid sa silid ni Austin. Si Yaya Zamora naman ay pinagpahinga na rin muna at pansamantalang hindi pinagtrabaho hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Eksakto 10:00 na ng gabi, hindi pa rin dinadalaw ng antok ang dalawa. Nakaiga si Martin sa sofa bed habang nakatingin ang nakababata niyang kapatid na walang imik. Okay ka lang ba talaga, Austin? Pasensya ka na pala sa akin ha. Hindi kita natulungan nung gabi na yon. Nag-promise pa naman ako sa'yo. Saglit na tumingin si Austin sa kanyang kuya saka matamlay na nag-sign language na ang kahulugan ay wag nang isipin pa ang tungkol sa bagay na yon. Napangiti naman si Martin dahil doon. Simula kasi ng insidente ay ngayon lang sila ulit nakapag-usap ng kapatid niya. Itatanong niya sana kung anong nangyari ng gabing yon sa kwarto ni Yaya Zamora dahil dinig na dinig niya ang tila pagmamakaawang sigaw ni Austin ng gabing yon. Kung tutuusin ay hindi na niya ini-expect na makikita pang buhay ang dalawa matapos na marinig niya ang mga sigawan. Subalit hindi na niya nagawang magtanong dahil halata naman sa tamlay ng pagkilos ng nakababata niyang kapatid na ayaw nitong makipag-usap o wala itong gana. Kaya tinapos na rin niya ang usapan. Okay, sige. Let's sleep na lang muna. Pagkatango ni Austin ay tumayo na si Martin at pinatay ang switch ng ilaw. Nang masdan niya ang kapatid ay tulog na kaagad ito, kaya bumalik na rin siya sa sofa bed at pinilit na makatulog. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay muling naalimpungatan si Martin, sapagkat naramdaman niya ang malamig na samyo ng hangin na galing sa bintana. Pagdilat niya'y nakabukas na ang bintana at nakatayo roon ang nakababata niyang kapatid. Pagkusot ng mga mata ay saka siya umupo sa sofa bed at muling tumanaw sa bintana. Austin, anong ginagawa mo dyan? Malamig. Isara mo yung bintana. Hindi tumugon si Austin. Umarap lang ito sa kanya at pagkatapos ay ngumiti ng malapad, dahilan para manayo ang kanyang mga balahibo dahil sa kilabot na hatid ng ngiti ni Austin. Pagkatapos noon, mula sa likuran ng nakababata niyang kapatid ay biglang sumulpot sa kung saan si Yaya Zamora. Tumayo ito sa veranda at minasdan si Martin ng mga sandaling yon na naguguluhan at walang maintindihan sa mga nangyayari. Makilang ulit na umalulong si Yaya Zamora at kasunod noon ay unti-unti siyang nagpalit ng anyo. Mula sa pagiging isang magandang dalaga ay naging mabalahibo siya. Matatalim din ang kuko sa mga kamay at paa. Namumula ang mga matang nanlilisik. Matutulis ang tenga. May mahabang pangil at dila, pati naglalaway ang bibig na parang takam na takam sa kanya. Magandang gabi, Martin. Nang makita ni Martin ang babae, ay doon na nanumbalik sa kanya ang ilang alaala noong bata pa sila, kung saan dahilan kung bakit natatakot nang matulog si Austin na walang kasama sa kwarto. Noong 7 taong gulang siya, habang umiihi ay hindi sinasadyang nakita niya si Yaya Adora na nagpapahid ng langis sa katawan, hanggang sa ilang saglit ay bigla itong umalulong ng umalulong at nag-anyong aswang. Nang maalala ni Martin ang mga yon, ay bigla siyang natigilan habang nakatingin kay Yaya Zamora at Austin, na nung mga sandaling yon ay naglalaway na rin. Kasunod noon ay biglang tumalo ng dalawa
at tuluyan ng mawala sa paningin ni Martin na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nasaksihan. Nagulat na lang ang batang lalaki nang biglang sumulpot ang kanyang mama at papa na kaagad siyang nilapitan. Ma, pa, aswang si Yaya Zamora. Nagbago siya ng anyo. Nung gabi na yon, siya ang sumalaki sa amin. Ginawa niyang katulad niya si Austin. Hindi na naituloy ng batang lalaki ang sinasabi dahil biglang sumingit sa pagsasalita ang kanyang ama. Anak, matulog ka na. Babalik din ang kapatid mo. Po? Saglit na sinulyapan ni Martin ang kanyang ina at kitang-kita sa mga mata nito ang matinding kalungkutan. Si Marvin naman na mga sandaling yon ay tila wala namang reaksyon. Dahil tila mayroon tong ideya sa mga nangyayari. Mas okay nang mangyari yan kay Austin para makapagsalita siya, anak. Huwag ka mag-alala, babalik siya rito at walang magbabago sa kanya. Siya pa rin naman ang nakababata mong kapatid. Hindi man gaano maintindihan ni Martin ang sinasabi ng mga magulang ay umayon na lang din siya sa nais ng mga ito. Hindi nagtagal sa paglipas ng maraming taon ay nagbalik nga si Austin at Yaya Zamora sa kanila. Eksaktong ika-21 kaarawan ni Martin. 19 na noon si Austin at malaki na ang kanyang pinagbago. Dumalo siya sa kaarawan ng kapatid. Nakisaya at nakihalubilo kasama si Yaya Zamora bilang kanyang kasintahan. Naging masaya ang mag-asawang De La Cruz ng araw na yon sapagkat hindi nila ini-expect ang pagbabalik ni Austin, ang bunso nilang anak. Mas lalo silang natuwa dahil nakakapagsalita na nga talaga si Austin. Hindi na nito kailangang gumamit ng sign language para makipag-communicate sa mga tao. Pagsapit ng hating gabi, pagkatapos ng party sa kaarawan ni Martin, habang tulog at lasing dahil sa kasiyahan sina Marvin at Aloha, ay pinatay sila ni Austin at Yaya Zamora. Nang masaksihan ni Martin ang nangyari ay hindi na siya nagdalawang isip dahil ramdam niyang isusunod na rin siya ni Austin dahil tila hindi na rin siya nito nakikilala bukod sa pagiging pagkain. Nakatakas siya at hindi na bumalik pa sa lugar na yon kahit kailan. Ang huli lang na narinig ng binatang si Martin bago tuluyang lisanin ng kanilang bahay na sinalakay ay ang napakalakas at nakakapanindig balahibong alulong ni Austin, pati na rin ang alulong ni Yaya. Wakas!